ธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยเป็นอีกปีครับที่อุณหภูมิโลกแต่ขึ้นจุดสูงสุดสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ปลาน้อยเรียจากการละลายของน้ำแข็งทั่วโลกและยากครับที่จะคาดการณ์ความเสียหายนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญภาวะวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีการคาดการณ์ว่าวิกฤตครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกหลายสิบปีหรืออาจจะไม่มีวันแก้ไขได้หลายๆประเทศครับขาดแคลนอาหารประชาชนเริ่มก่อการจลาจลหรือว่าKamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap, at ngayon, pag-uusapan natin ang Thai action horror film na tinatawag na ZM. At bago tayo magpatuloy ay pasasalamatan natin ang pangalawang sumali sa official membership sa channel na ito, na si Zaid Dampor, at kung gusto nyong sumali sa official membership sa channel na ito, just click this join button para sa karagdagang suporta, at isa-shoutout muna natin si Junard Gonzalgo, Ale Guard, Avaran Grefil, Danny Benjara, Ethan Cambia from Lapu-Lapu City, John Richmond Cadelinia from Isabela Province, John Paul Redoblado from Sibonga Cebu, Reyeng Ada Simbajon from Iloilo, Salvador Rubos from Masbate, at Shane Docusen from Naga City, Kamsur. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa malapit na hinaharap, tuluyan nang nasira ang kalikasan ng mundo. Patuloy ang pagtaas ng temperatura, at kabi-kabila ang mga problemang lumilitaw. Pati ang yelo sa Arctic, natunaw at naglabas ng sinaunang bakterya na naging dahilan kung bakit halos maubos ang mga isda sa dagat. Halos lahat ng bansa sa buong mundo ay bumagsak na. At sa gitna ng kaguluhang yon, isang diktador na nagngangalang Vaso ang lubusang namuno sa Thailand. May kakaibang sakit ang asawa ni Vaso, isang kondisyon kung saan kailangan niya ng regular na blood transfusion para lang mabuhay. Isang araw, natuklasan ni Vaso na ang sariwang isda mula sa dagat ay may kakayahang pagalingin ang sakit ng kanyang asawa. Kaya ano sa tingin mo ang ginawa niya? Gagawin niya ang lahat, makuha lang ang isdang yun. Ginamit ni Vaso ang kanyang kapangyarihan para magpatakbo ng ilegal na operasyon ng pangingisda sa malalalim na bahagi ng dagat. Sa panahong to, sobrang mahalaga na ng isda. Ang mga taong kabilang sa mas mababang uri ng lipunan ay handang mamatay makakain lang ng ulo ng isda. Ang paghahain ng isda para sa asawa ni Vaso ay naging malaking pasanin na. Kaya inutusan niya ang kanyang deputy na gamitin itong dahilan para magtayo ng isang sushi market sa bansa. Nang dumating ang unang batch ng isda, inimbitahan ng deputy ni Vaso ang mga sikat at mayayamang tao para kumain ng inihanda nilang putahe. Pero agad-agad pagkatapos kumain, nagsimulang manginig ang katawan ng deputy. Damyugo ang kanyang bibig ng kulay itim na dugo. Agad siyang dinala sa ospital. Pero bago pa man siya maisalang sa operasyon, tumigil na sa paggalaw ang katawan niya. Nang eye-scan siya, nakita ng mga doktor na may kakaibang bagay sa loob ng kanyang mga ugat. Pagkumpirma ng doktor na patay na siya, bigla na lang gumalaw ang katawan ng deputy. Si Dr. Erlang, na noon ay kasalukuyang nakikipag-usap sa direktor tungkol sa kaso, ay nakakita ng dalawang nurse na tila takot at tumatakbo. Nasa likod lang ni Dr. Erlang ang deputy na kamamatay lang, ngayon ay buhay na muli. Wala ni isa ang nakaisip na ang nurse na kinagat ng deputy ay magiging isang halimaw sa loob lang ng ilang minuto. Nagwala ang nurse at inatake ang sarili niyang mga kasamahan. Nagkagulo ang buong ospital. Nagtago si Dr. Erlang sa isang storage room. Sa gilid niya, may isang pasyenteng sugatan na nakaupo. Dahan-daang lumapit si Erlang sa pinto para silipin kung may ligtas na daan palabas. Pero paglingon niya, wala na ang pasyente. Nanlamig siya sa takot. Nang lumingon-lingon siya, nakita niyang yung pasyente ay isa na rin palang zombie. Konti lang ang distansya sa pagitan nila, ilang racks lang ang pagitan. Sinamantala ni Erlang ang pagkakataon at mabilis siyang tumakbo palabas. Habang tumatakbo siya, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa kung saan. Sandaling tumigil si Erlang. Nakinig siya ng mabuti at napansin niyang galing ang tunog sa isang broadcasting device. Laking gulat niya nang marinig ang boses ng kanyang nobyo. Dumating ito sa ospital para iligtas siya. Ngayon, konting background tungkol sa nobyo ni Erlang. Si Singer ay dating sikat na boksingero, pero nang tumindi ang hirap ng buhay, napasok siya sa smuggling. Sa katunayan, siya mismo, kasama ang grupo niya, ang nagpuslit ng mga isda mula sa kailaliman ng dagat papasok sa bansa, at yon ang naging simula ng lahat ng kaguluhan. Noong araw na yon, nasa bahay lang si Singer, hinihintay makauwi si Erlang mula sa trabaho. Biglang lumabas sa radyo ang isang emergency news report, ang ospital kung saan nagtatrabaho si Erlang ay tuluyan ng isinara at isinailalim sa lockdown. Agad na kinabahan si Singer at dali-daling nagtungo roon. Pero pagdating niya, nakapalibot na ang mga sundalo sa buong paligid ng ospital. Walang sino man ang pinapayagang pumasok. Nagtipon ang mga tao sa labas ng
ospital, mga ordinaryong sibilyan na walang kamalay-malay sa totoong nangyayari sa loob. Nagsisigawan sila at nagtatanong. Bigla na lang, may isang nurse na nahulog mula sa itaas. Nang magmamadaling tumakbo ang mga sundalo para iligtas siya, bigla siyang umatake ng parang baliw. Kahit agad siyang binaril at napatay, nakakagat na siya ng isang sundalo. Sinubukan ni Singer na samantalahin ang kaguluhan para makalusot papasok sa ospital. Pero nagsimula ng itulak ng mga sundalo ang mga tao, papunta sa lobby. May isang security guard na pilit kinokontrol ang mga tao. Biglang may mga taong tumalon mula sa itaas, nagtatakbuhan at nagwawala. Habang naguguluhan pa ang lahat, isang zombie ang biglang sumigaw, tumalon sa ere, at inatake ang mga tao. Sa isang iglap lang, winasak ng mga zombie ang buong lobby. Mabilis na kumalat ang virus sa buong ospital. Bawat palapag ay puro sigaw at daing ng mga tao. Tumakbo agad si Singer papunta sa broadcast room. Kahit hindi niya makontak si Erlang, gusto lang niyang iparating na nandun siya. Gamit ang galing niya sa pakikipaglaban, mabilis niyang pinabagsak ang ilang zombie sa loob ng ilang segundo. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Singer ang isang batang lalaki na nanginginig sa takot habang napapalibutan na ng mga zombie. Agad siyang tumakbo papunta rito at pinatay ang mga halimaw sa paligid. Ang tunay niyang hangarin ay iligtas lang ang bata, pero laking gulat niya nang malaman niyang kilala ng bata si Erlang. Ang nanay ng bata ay katrabaho ni Erlang, kaya nabuhayan ng loob si Singer. Kung mahahanap niya ang nanay ng bata, baka madala siya nito kay Erlang. Naisip ni Singer na mas mainam ito kaysa gumala siya ng walang direksyon. Ngayon, may kasama na siyang gabay. Tuwing nagkakaroon ng malakas na ingay, dumadagsa ang mga zombie kaya nagtatago sila sa mga kwarto. Mismong nakita ni Singer kung paanong ang ibang tao ay nawalan na ng pag-asa at pinili na lang tapusin ang sariling buhay. Pero matibay ang determinasyon ni Singer. Buo ang loob niya, gagawin niya ang lahat, mailigtas lang si Erlang sa ospital na yon. Ang hindi niya alam, ang buong ospital ay tuluyan ng isinara ng military. Ngayon, kahit sino pa, infected man o hindi, na magtangkang lumabas, ay babarilan ng mga sundalo. Nauunawaan na ng military ang panganib ng virus, kaya napagdesisyonan nilang pasabugan ang buong ospital sa loob ng 30 minuto para mapigilan ang pagkalat nito. Samantala, si Dr. Erlang ay nakatago sa loob ng nursing room kasama ang ilan pang nakaligtas. Pakiramdam ni Erlang ay hindi na sila pwedeng manatiling nakatago ng matagal, lalo na't hindi siya mapanatag sa iniisip na kalagayan ng kanyang nobyo. Kaya pinilit niyang buuin ang loob niya at nagpasya, kailangan na niyang makalabas sa kwartong yun. Nagdesisyon siyang puntahan ang security room para silipin ang CCTV footage. Sa matalinong paraan, nakuha niya ang susi mula sa isang zombie at mabilis niyang binuksan ang pinto ng security room. Pero pagkapasok niya, nanlamig ang dibdib ni Erlang. Halos lahat ng pasilyo at likuan ay pan ng mga zombie. Paano niya mahahanap ang nobyo niya sa ganitong sitwasyon? Agad siyang nagpalipat-lipat ng mga kamera. At sa CCTV ng ICU, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at dali-daling tumakbo. Ang taong nagbubukas ng pinto ay walang iba kundi si Warlord Vaso. Ito ang silid kung saan nakakonfine ang may sakit niyang asawa, isang isolated room na laging bantay sarado. Napagtanto ni Erlang na kung may ligtas mang lugar sa ospital sa mga oras na yun, ito na yon. Tinanong ni Erlang si Vaso, ano nang gagawin natin? Magtatago na lang ba tayo rito habang buhay? Tiningnan ni Vaso ang relo niya at buong kumpiyansang sumagot, wala tayong kailangang gawin. Darating sila para iligtas tayo. At totoo nga ang sinabi niya. Nang malaman ng army na kasama sa natrap sa ospital si Vaso, agad nilang tinawagan ang pinaka-espesyal nilang task force. Ang utos, kahit masakripisyo pa ang buong team, kailangang mailabas si Vaso at ang asawa niya ng buhay. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na pumasok ang isang elite special unit sa ospital. Sa kabilang banda, lalo namang dumarami ang mga zombie sa loob ng ospital habang lumilipas ang oras. Naging mas madiskarte na si Singer. Hindi na siya dumaan sa mga hagdang pan ng zombie. Sa halip, kasama si Shale, ang batang lalaki, umakyat sila sa ikatlong palapag gamit ang scaffolding sa labas. Pagdating nila roon, maingat nilang nilagpasan ang ilang grupo ng mga zombie at sa wakas, natagpuan nila ang ina ni Sha sa newborn ward. Nagyakapan sila at nagiyakan, pero may lungkot sa mukha ng nanay ni Sha. Nakiusap ito kay Singer, pakiusap, alagaan mo ang anak ko. Baka hindi ko na siya masamahan ng matagal. Mabilis na naintindihan ni Singer ang ibig sabihin nito. Doon din niya nalaman na nasa emergency ward sa ikalimang palapag si Erlang.
hindi na siya nagpatumpik-tampik pa. Hinawakan niya si Sha at sinimulan ng ilayo ito. Ang totoo, nakagat na pala ng zombie ang nanay ng bata. Ayaw pa sanang umalis ni Sha, pero mahigpit siyang hinayla ni Singer. At sa mga sandaling yon, nakita mismo ni Sha kung paanong tuluyang naging zombie ang kanyang ina. Alam ni Singer na kung mananatili pa sila roon, para na rin silang sumuko sa kamatayan. Kumuha siya ng punit na tela at itinali si Sha sa kanyang likuran. Saka siya buong lakas na sumugod sa hanay ng mga zombie. Matapos ang matinding pakikipaglaban, pansamantala rin siyang nakalayo sa panganib. Samantala, sa ICU room, binigyan ng bagong responsibilidad si Erlang. Sinabi ni Vaso na paubos na ang dugo sa blood bag na nagpapabuhay sa kanyang asawa. Isa siyang doktor, kaya alam niyang wala siyang karapatang tumanggi. Alam niyang mapanganib ang bawat hakbang sa pasilyo, pero hindi siya umurong. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at maingat na lumabas ng ICU. Halos bawat ilang metro, may zombie na nakaharang. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang naiintindihan ang galaw ng mga ito. Sa bawat pagkakataon, nakakalusot siya sa nipis ng tiyansa, hanggang sa tuluyan na siyang napaligiran. Wala nang daan palabas. Sa kabilang banda naman, nakita ni Singer ang kwintas ng kanyang nobya at nasulyapan niya ito, tumakbo habang hinahabol ng mga zombie. Uminit ang dugo ni Singer. Sumigaw siya ng malakas at buong bilis na sumugod papunta sa kawan ng mga zombie. Samantala, sa kabilang bahagi ng ospital, ginamit ng Special Forces ang kanilang advanced na mga armas para sirain ang mga harang ng zombie at makarating sa ICU. Pinalibutan nila si Vaso at ang asawa nito, at sinimulan silang dalhin pataas kung saan sila dapat sunduin ng helikopter para mailigtas. Pero sa kalagitnaan ng operasyon, isang sundalo ang nagkamali, nakagat siya ng zombie at nahawa. Biglang naalala ni Vaso na kailangan ng kanyang asawa ng tuloy-tuloy na atensyon ng isang doktor. Habang nangyayari ito, si Singer ay nakapagbukas na rin ng daan sa gitna ng dagsang zombie. Sa kabila ng salamin, nakita niya si Erlang. Nang nagtagpo ang mga mata nila, muling nabuhay ang pag-asa sa kanilang mga puso. Pero hindi nagtagal ang emosyonal na sandaling iyon dahil biglang sumugod ang isang zombie papunta kay Erlang. Sa mismong sandaling yon, humugat si Shale ng fire extinguisher at sinabuyan ng foam ang zombie. Nakaalwan ng kaunti kay Erlang ang ginawa. Hindi na pinalampas ni Singer ang pagkakataon, mabilis siyang pumasok sa silid at walang awan niyang pinaire-piraso ang zombie. Sa wakas, muling nagkita ang dalawang pusong matagal nang nagkahiwalay. Pero wala silang oras para sa emosyon. Kailangan muna nilang makalabas ng ospital. Pero paglabas pa lang ni Singer sa pinto, bigla siyang tinamaan ng bala. Bumagsak siya sa sahig. Lumabas na ang mga sundalong sinugo para sunduin si Erlang ang bumaril sa kanya, akala nila ay infected siya. At nang marealize nilang nagkamali sila, wala na silang panahon para magsisi. Mas inuuna nila ngayon ang pagtapos sa kanilang misyon. Habang nakahiga sa sahig, kitang-kita ni Singer ang lahat at sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Kahit sugatan at halos hindi na makagalaw, bumangon siya at buong puwersang sumugod sa mga sundalo. Para sa kanya, wala nang sundalo o zombie, ang sinumang haadlang sa landas papunta sa kanyang nobya, kalaban niya. Ngunit hindi rin inaasahan ng kahit sino na ang team leader ng grupo ay isa ring napakagaling na mandirigma. Naglaban sila ng matindi, bagsak ang bawat suntok, sipa, at hampas, hanggang sa pareho silang bumagsak, walang malay at malubha ang mga sugat. Sa kasamaang palad, lahat ng kasamahan ng team leader ay napatay ng mga zombie. Mas maswerte si Singer, may nobya siyang doktor. Agad siyang inasikaso ni Erlang, nilinis at ginamo ang kanyang mga sugat. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay siya. Wala silang kamalay-malay na pinaplano na ng military ang pagbagsak ng ospital. Ang tanging nasa isip nila, makatakas ng buhay, anuman ang mangyari. Habang papalabas sila, may napansin si Shale. Isang bagay na kakaiba, ang sugatang team leader ay unti-unting nagiging zombie. Pero handa na si Singer. Inakit niya ito papasok sa isang silid. Doon, kumuha siya ng mga bote ng alak, sinindihan ang posporo, at pinasabog ang apoy. Mabilis na kumalat ang apoy, pero walang takot sa mata ni Singer. Alam niya, ang ospital ay may pinaka-advanced na fire safety system. Ilang sandali lang, bumuhos ang napakabigat na tubig mula sa kisame at agad na naapula ang apoy. Pero walang sino man ang nakahula na pagbagsak ng tubig, may mas malala pang mangyayari. Lalong lumala ang kondisyon ng mga infected, nagkaroon sila ng mas flexible na mga buto, mas matutulis na ngipin, at gumalaw na parang mga buwiter. Habang sina Singer at ang kanyang grupo ay lumiko sa isang pasilyo, bigla silang hinarang ni Vaso. Nabasa rin ng tubig ang kanyang asawa, at tulad ng iba, naging isang halimaw. Napansin ni Erlang na posibleng ang mga pinatuyong isda ang dahilan ng pagbabagong ito. Pero si Vaso, tahimik lang. Hindi siya lumaban. Sa halip, hinayaan niyang kagatin siya ng sarili niyang asawa. Sa parehong oras, ang iba pang
mutated zombies ay mabilis na papalapit na rin sa kanila. Sa loob lang ng ilang sandali, naging pagkain na si Vaso ng mga halimaw. At ngayon, napapalibutan na rin ng mga zombie sina Singer, Erlang, at Shale. Ang bagong klase ng mga zombie ay sobrang bilis, halos imposibleng makatakas mula sa kanila. Agad na nagdesisyon si Singer. Siya ang may iwan. Sinabi niya kay Erlang na kunin si Shale at tumakbo paakyat. Patuloy na inagaw ni Singer ang atensyon ng mga zombie mula sa likuran hanggang sa may pitsa sa loob ng isang sasakyan habang nakikipaglaban. Samantala, sa kung anong paraan, nakarating si Erlang sa rooftop. Sa kabutihang palad, nandoon na ang isang military helicopter. Nang malaman ng mga sundalo na patay na si Vaso, kinuha lang nila si Erlang at ang bata. Paulit-ulit na nakiusap si Erlang sa piloto, at sa wakas, pumayag din ito. Sige na, bibigyan natin si Singer ng 5 minuto. Pero sa mga oras na yon, si Singer ay halos wala ng lakas. Libu-libong zombie ang tuluyang nakapalibot sa sasakyan niya. Bigla na lang may narinig mula sa gitna ng kawan, isang tunog ng safety pin mula sa granada. At pagkatapos, boom, isang napakalakas na pagsabog. Nagliparan ang mga bahagi ng laman sa paligid. Pero nakapaghanda si Singer kaya kahit papaano, nakaligtas siya. Ngunit ang pagsabog na yon ay tila nag-imbita pa ng mas malaking problema, mas marami pang zombie ang nagsimulang tumakbo papunta sa kanya. Pinilit ni Singer ang natitirang lakas niya. Isinugol niya ang lahat at sa wakas, nakarating siya sa rooftop. Pero sobrang dami ng humahabol. Alam niyang wala na siyang oras. Kailangan niyang manatili at harangin ang mga ito. Sa loob ng helicopter, si Erlang ay hindi mapigilan ang pag-iyak habang sumisigaw ng pangalan ni Singer. Habang palayo na ng palayo ang helicopter sa himpapawid, lumingon si Singer sa huling pagkakataon. At sa gitna ng gulo, unti-unting gumuhit sa kanyang mukha ang isang tahimik at kontentong ngiti. Safe na siya, bulong niya sa sarili. Ano pa bang hihilingin ko? Ngunit sa sandaling yon, ang timer na itinakda ng military ay umabot na rin sa katapusan. Boom! Bumulusok ang isang napakalaking pagsabog. Nilamon ng apoy ang buong ospital. Sa gitna ng usok at abo, sabay na nagwakas ang buhay ni Singer at ng napakaraming zombie. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.